Sa magkanong dahilan, binaboy sa DHSUD ang RA 9904 pagdating sa revised IRR Department Order 007-2021. Abay, yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. At ito na rin po ay bilang tugon dun sa mga kaungasang kaisipan ng isang nagngangalang Loretta. Ano ba apelyido niya? Loretta David. At sa lahat po ng mga anay sa hanay, pati na ang kanilang mga trolls dito po sa Dika Homes Subdivision of Mikawayan, Bulacan. Apo, patungkol sa nagdudumilat na katotohanan. Po, so, bago ang lahat, ang mga lumay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Apo, pahirit po muna ng inyo pong pag-like, share, at pag-subscribe sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Krusada kontra Korakot ni Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang ang inyong lingkod, PhD Public Administration honoris causa. Founded din po tayo ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko na ang layunin, dakila at dalisay na layunin ay pagpatuloy ang dakila at dalisay na layunin ng ating pong mga ninuno, mga nauna po sa ating puwersa itsapuera, ano po, na naghimagsikan, tumaya ng buhay, diniligan ang lupang hinirang ng kanila pong luha, pawis, dugo, maging inalay po nilang kanilang buhay o itinaya para makapagtatag ho tayo ng malayang bayan ala demokrasya ng Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Hindi po ito yung katulad ng sa mga diktadorya, sa komunista, turo lang, ikaw. Jury ka dun, i-convict mo. Ang mga ungas. Hindi po ganun. Ay so, sige, tara na po. Tara na sa ating pong kilatisan. Okay. Umpisahan po natin dito sa nagdudumilat na katotohanan. Resibo. Malinaw po ba nababasa? Malinaw, ano po. Pero hindi pa po yan ang ating uunahin. Ito po muna ang ating uunahin. Ayan. Organization of... Malinaw ba nababasa? Malinaw. Babasahin pa po natin para mas lalo pong klaro. Ito po ay IRR, or should I say revised IRR of RA 9904, diba? DHSUD Department Order 007-2021 Section 30. Ito po yung pinagbabatayan ng rehistro ng HUAD Dika Homes Mikawayan Subdivision Homeowners Association. Po, ayon sa record ng DHSUD Region 3 ay nakirehistro po ito noong pong August 24, 2021. Tandaan po natin yung mga petsa po yan dahil mahalaga po yan sa ating pong paglalapag ng katotohanan. So ayon po dito sa Section 30, Organization of Associations initiated by subdivision owners
homeowners/developers. Sa madaling salita po, inaalaw ng DHSUD in accordance with the revised IRR of 2021. 2021 ha? 2021. Remember that po. Kasi, bakit kamo? Ito pong Magna Carta, by the way, ito pong IRR ito of Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, RA 9904, na isinilang po, naging ganap na batas noong 2010. 2010 ha? Okay, so ang IRR na ito na-revise 2021. Isang dekada mahigit po. Isang dekada mahigit. 11 taon makalipas ano po. So nakasal po dito, where the organization and registration of the association was initiated by the subdivision owner developer pursuant to Section 27 of Presidential Decree number 957. Ito pong Presidential Decree po na ito ay gawa pa po ni Apo Marcos, ano po, baga mga 1980s po ito, ano po. At ito po ay kanyang tinagurian na Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, ano po. At doon po nakasaad, kanino naman nakasaad, na yung pong mga subdivision developers /owner or owner po ay maaari mag-initiate organization of homeowners association among yun ang preposition po or proposition among buyers and purchasers. Nakita nyo po, ano naman po ang significant din sa ating pinag-usapan na to? Simple lamang po. Yung pong 7 incorporator/director nang ipinarehistro po nilang Huwad de Cahoa ay hindi po purchasers, hindi din po buyer, hindi po usufructuary. Hindi rin po sila mga residente, hindi rin sila mga lease o nagre-renta, o kaya ay mga kaanak ng buyer-purchaser. Sila po ay mga peke na residente. Alright. So sa ating po papatuloy, so dito may certification under oath attesting that blah blah blah, certification under oath, blah blah blah, at pag sa susunod po na section 31, section 31, pambira to. Wala, mga ayusin nga natin ito na maganda-ganda. No? So sa section 31 po, yan na. Ito po yung ginagamit, inuulit ko, ng mga ungas, ng mga anay sa Dikahom subdivision, at siyempre yung Huwad Dikahuan na rin, at siyempre yung pong mga bantay sa lakay, mga kawatang bantay sa lakay sa DHSUD Region 3. And I'm sure ginagamit din po ito sa iba pang mga regional offices ng DHSUD sa buong Kapuluan. So section 31, turnover of the management of the association to the homeowners by the subdivision owner-developer. Aba, binigyan pa nila ng karapatan, ha? Pambihirang pati, so, nawala sa hulog. Wala sa batas. In cases where the registration of the association was initiated by the subdivision developer owner, the latter shall be required to execute, submit an undertaking that management of the association shall be turned over to the homeowners when occupancy of the house and lots have reached 25% or after 2 years from the date of registration of the association, whichever comes first, unless the homeowners demand for earlier turnover upon proper showing of capability to manage association. Pambihiraan, to manage association. So, malinaw po, ha? Binigyan po in-empower po nila dito. Ito pong mga wala naman dapat karapatan, ano po, na mag-organisa ng homeowners association.
Bakit po kamo? Abay, malinaw po sa RA 9904. Ito po yung batas Itong binasa po natin, implementing rules and regulations, no? At ang statutory construction, kung malinaw ang letra at espiritu ng batas, hindi mo na kailangan i-interpret pa. Ipatupad mo na lang. Ito in-interpret. Kumbaga ito ay interpretasyon lamang po ito Hindi po ito batas ang implementing rules and regulations. Ano pong interpretasyon nila? Pinasok po nila, isiningit po nila sa Republic Act 9904 po ang PD 957 na hindi na po kasama sa RA 9904. Inalis na po yun Ang meron na lang po doon ay ito. Alam mo na, balikan natin yung sandali lamang po. Where na you? Hindi po yan. Hindi yan. Ito. Yan Okay. So dito sa RA 9904 po, malinaw po kung sino-sino na lang ang qualification of a member. Ibig sabihin, pagka member ka, at kayo ay nagkasundo-sundo, at least 5 po sa inyo, or wag lumagpas sa 15, ay pwede na kayo magparehistro ng Homeowners Association. Siyempre, ang qualification, atin pong itutok na naman dito muli. Ano po? Ayan, Section 6, Chapter 2, Homeowners Republic Act 9904, Qualification of a Member. A homeowner as defined under this act shall be qualified to be a member of an association. At kumbaga ang sinasabi ng batas na ito, ang definition ng batas kung sino yung homeowner, yung pong buyer or purchaser. Ano po? So, provided, however, may pasubali, that a lease, yung po nangungupahan, ano po, use of rectuary, yung pong pinatitira, pinagbabantay nang hindi po nagbabayad, bagkus siya pa po binabayaran, at ang kanyang tungkulin ay upang pangalagaan yung pong property, or legal occupants. Legal occupants, ito rin po yung mga kamag-anak, incorporated, ng buyer-purchaser, na legal sila naninirahan sa bahay, sa unit, again, naninirahan, na hindi nagbabayad. Shall have the right of a homeowner as set forth under this act upon procurement of a written consent or authorization from the owner of the housing unit. So malinaw po. Binago na po sa RA 9904 ang patakaran at inalis na po yung mandato para po sa developer or project owner to initiate the organization of a homeowners association. Malinaw po, inalis na po yun. At ito pa isang katibayan na inalis na nga talaga, ano po, at kumbaga very specific po. Very specific po ang batas. Dito po sa Section 27. Section 27. Ito. Ayan Basa. Kikita ba siya? Repealing clause. Ano po? Baba natin ng konti. Ayan. Okay, so, Section 27. Repealing clause. All other issuances, laws, decrease. Decrease. So, ito po, decrease. Kasama po doon
yung Presidential Decree 957. Lalo tigit yung pong Section 30, hindi 27, 30 ha. Nagkamali po sila, baka sinadya nung gumawa noong draft para sila ay mabuko. Palagay ko parang Mary Ann Piatos din ito na sinadya nung pong clerk, kung clerk man ang may gawa noon, para po madaling mabuking ito pong mga katiwalian sa gobyerno. Anyway, so orders, ano pa ito, rules and regulations, or parts thereof, inconsistent with this act are hereby repealed or modified accordingly. So, na-repeal na po yun. Kumbaga po, ibinasura na po yung Section 30. Otherwise, isinama siya sa RA 9904. Pero hindi. Diba? Hindi siya isinama. Ngayon, kung gustong i-revise ng mga buwakang, suwapang, sugapa, suitik, piranha, perata, kawatan, mga halangang bituka, walang kaluluwa, dyan po sa DHSUD, dapat ang kanilang ni-revise ay ang IRR ng Presidential Decree 957. Pero hindi. Ang ni-revise nila yung RA 9904 Tapos siningitan nila ng kung tawagin ay hindi po siya endemic o hindi siya germane to the law. And so, alam naman po natin ang rule of the thumb yan. Pag nagkabanggaan, yung pong batas, kanan dapat ang batas. Ang batas, diba, nagkabungguan ng proviso doon sa implementing rules and regulations. Ano yung mananaig? Siyempre yung batas. Kasi yung batas yung pong pinaghugutan di ba? Sabi nga rin ni dating Senador Tolentino wheels or spring cannot rise above its source. Di po ba? So malinaw po tayo dyan, dapat repealed na po ito. Pero ganun pa man, kanila pa rin pong isiningit. Bakit? Dahil ba sa pagkakakwartahan po nila? At remember, ito po isang malagang punto muna ayusin natin itong ating pagkakakamada, ano po, para po tayo po ay may malinaw na pinaghuhugutan. So akin po inililista rito po yung mga kung tawagin ko ay the red flag is out o the red flag is up. Di po ba? So unang-una, wala po, yun na nga, ibagit ko, hindi po kasama ang mga subdivision owners or developers doon sa RA 9904 to initiate registration of BOA. That is one. Ang pangalawang red flag po riyan, ang ginamit di umano nila ay yung pong revised IRR of RA 9904 na revised 2021. No po? At nagkaroon po ng visa ay October 2021. Nagkaroon ng visa yon. Ngunit, datapwat, subalit, ang rehistro ng Huwad de Cahoua ay naganap noong pong August 24, 2021. More or less 3 buwan bago ipinanganak yung pong pinagginawang batayan ng kanyang rehistro. Ano yun? Dapat di ba mauna yung kabayo bago yung karwahe? Abay, ang nangyari po sa sitwasyon na to, wala pa po yung kabayo Karwahe pa lang naroon. Kumaripas na ng takbo ang karwahe nang walang kabayo. Ang bihira. So, yan, pangalawang red flag po yan. No po? Pangatlo, fraudulent. Fraudulent po. Bakit po kamo? Abay, ang ginamit po nilang mga incorporators at mga directors, 7.
at ang inilagay na address ay Block 6, Lots 1 to 7. Oh? Pinuntahan po namin, inocular inspection namin, ni anino po nila, hindi nakita na sila yan naunuligan man lang ng sahig, ng dingding, maging ng kesame ng mga naturang units 1 to 7 sa Block 6. Multo po itong mga ito, mga peke. A big no-no po yan. Ha? Para ka maging homeowners na ituring, kailangan diyan ka nakatira. Number 1 po yan na requisito. Ano po? So, falsification of public documents. Ako, 12 anyos po yan at isang araw. Ang parusa. Ano po? Sa, ito, sinumpaan ito eh. Ang Articles of Incorporation is in notarized public documents. Ano po? So, pinalsipika po nila. Ano po? Yung mga usurpation of authority pang sangkot po dito. Oh, and so, ano pa? Faking corporators, inspectors, ano wala na ba ako nakalimutan? Baka meron pa. So, linawin po ulit natin, ha? Yung pong ginagawang batayan, falsifikado. Kasi hindi mo po pwede ibunggo yan sa mismong batas, eh. At mangingibabaw pa sa kaysa doon sa batas, ano po. And so, ano po ang dapat na ginagawa po rito ng DHSUD? Abay, kasama din po yan sa kanilang obligasyon, no po. Ilapag po natin ang ebidensya. Ano ba ito? Turnover 31, sandali lang, ha? Para mabuti na po yung malinaw kaysa malabo. Okay. Alright, nandun po sa IRR. IRR ng revised IRR of 19904 007-2021 maging sa 2024 revised IRR na naman nila na ginawa ng DHSUD na po sa RA 9904 na po Section 37 grounds for administrative lang ito, revocation or cancellation of certificate of incorporation of an association. The certificate of incorporation will be revoked or cancelled motu proprio, kusang palo, kahit na hindi, wala na pong kakaso sa kanila, ano ha? Sino po ang inatasan? Yung pong DHSUD Regional Office. Sa ngayon po, ang pinaka-hepe ng DHSUD Region 3 ay si Attorney Richard L. Manila, CE. Ano po? So dapat ito ay kanya nang inirebook. Noon pa kasi nagtapos po ang kanilang termino noong pong 24 August 2022. 2026 na po, magto-2026 na tayo, ilang araw na lang, ano ha? Pero alam nyo kung ano ka na inisyo o ano ka na inilabas na order, ha? Factus officio. Ibig sabihin, tinuldukan na po nila ang otoridad ng 7 ungas na huwad ng mga residente na tumayong incorporators at board members, no ha? Factus officio lang ang kanilang ipinataw po imbes na cancellation. Dapat cancellation eh. Kasi ab initio, walang binisa po yung kanilang rehistro. Kaso pag ginawa po nila yon, sasabit, maraming sasabit ng mga kawatang bantay sa lakay sa DHSUD Region 3. At siyempre, maaring ginagamit lang nila yung factus officio kuno, para paikutan at patuloy na gagawing gatasan baka tayong kaming mga Decanians, para din kalabitin. Yung kalabit pahingi,
kinakalabit nila yung developer, project owner, na kutong please, kutong, ay ilapag mo ang kutong namin sa'yo para hindi namin kayo tutuluyan. Di ba? Kumbaga inaambahan lang. Ano, gusto mo? Gusto mo hatag ka? Di mo ba? So malinaw na malinaw po rito ang ating po pinanggagalingan na again sa mga anay sa hanay. Ano po? At yan din po ating gagamitin na legal na argumento. Bagaman tayo po ay naniniwala na hukuman trial by palakasan na ang meron tayo sa bansa, pero malay mo, medyo reformist president na ngayon ang ating Pangulo, at medyo kaaway niya na yung mga bilyar, yung mga aruyo, ano po, malay mo, wala na po silang mantle of protection. So maari na pong, kumbaga ay mabigyan daan po ang katarungan na hinahanap matagal na naming mga Decanians. Aba? So paano? Loretta David, natuto ka na ba? At kung sino pa yung mga emerald na nakikipagbalitaktakan, na sinasabi nila, ay talagang may karapatan. May karapatan ng developer habang kukunti pa lang tayo kasi sabi nila, wala pa mga masyadong homeowner Kaya sila muna. Hindi ganun yun. Kasi from the very start, kailangan pong proteksyonan ng mga homeowners ang kanila pong kapakanan. Yung pangkalahatang karapatan, kapakanan, at kinabukasan. Ano po? Kung kaya ini-encourage po sila ng gobyerno sa pamamagitan ng DHSUD na mag-organisa. At yan naman po ay may batayan sa mismong saligang batas sa state policies. Ano po? Na itong mga mamamayan ay in-encourage na magtayo ng mga people's organization. Unang-una para kanila may ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, kapakanan, kinabukasan. Pangalawa, para sila ay maging force multiplier ng national at local government sa pagpapatupad ng mga kaukulang batas. Ayan po ang dakila at dalisay na mithiin layunin ng Republic Act 1904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, na pinaikutan po ng mga daputa ng mga kawatang, mga swapang, mga developer at mga project owners, subdivision at condominiums, sa pakipagsabwatan sa mga bantay sa lakay sa pamahalaan. In our case, yung DHSUD. Pero alam naman po natin, talamak po yan Diba? Hindi lang sa DHSUD. Sa DPWH, lalo na sa BIR, sa Customs, sa Department of Education, sa DSWD, nabanggit ko na ba o hindi pa? Sa lahat po halos, sa BIR, sa LTO, Costong, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga po ang ating buong gobyerno ay sindikato. Sapagkat ang pinauso po sa atin ay hukuman trial by palakasan, which is the antithesis of democracy. So dapat natin pong itaguyod, isulong, ipatuloy, pagkikipaglaban, ang laban ng ating pong mga ninunong katipuneros. Magkapagtatag ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Bilang pagbibigay pugay, huli man daw magaling sa ating pong mga ninuno sa ginawa po nilang ultimo sakripisyo, ipagpatuloy po natin ang laban na kanilang sinimulan. At para na rin po sa ating mga kapakanan, ng mga nasa kasalukuyang henerasyon, maging sa ating pa mga susunod na salinlahin kayo manggi till His kingdom come. Palimpoy nyo lagi nakandang magligod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagarit po lamang, PhD Public Administration Honoris Causa. Dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.